Sabi nga nila, ang pag-ibig ay parang bituin sa madilim na langit. Hindi mo man laging mahawakan, ngunit ito'y palaging nagniningning para sa'yo. Dumarating ito sa katahimikan, sumisilay sa likod ng mga ulap ng takot, at kapag natagpuan mo na, kahit ang gabi ay tila araw na rin ang liwanag. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nahihirapan na talaga ako. Kasi sa tuwing makikita ko yung mukha ni Kian, parang nakita ko na talaga siya. Pero hindi ko alam kung saan. Ay nako talaga. Ang sakit sa ulo ng ganito. Di ko tuloy alam kung magkakilala ba kami o baka may kamukha lang siya kaya parang kilala ko siya. Kaya eto, matapos makapagtanghalian, pinauwi na din kami ni tatay at nanay kasi malamok sa bundok. Pero bago kami tuluyang umuwi, eto, nandito kami sa sapa. Nanguhuli kami ng talangka at namumulot din ako ng mga pilipit na suso. Ganito yung madalas na ginagawa ko kapag andito ako sa bundok. Madami kasing talangka dito at pilipit na suso. May mga isda din kaso maliliit. Tapos may mga makikita ka din ng mga hipon pero madalang. Magaling magtago yung mga hipon eh. At si Kian, ito, binubuklat yung mga bato sa sapa. At habang pinagmamasdan ko siya, parang nangyari na to dati. Pero kailan? Yun ang di ko maalala. Kian, mag-iingat ka, baka ahas yung mabuklat mo. Pika ko. At eto na nga, tumakbo bigla si Kian. Bakit? Anong nangyari? Wala. Bagin lang pala. Wika ni Kian. May nahulog kasi na bagin sa taas. Tapos, saktong sa kanya bumagsak. Tara na, Kian. Baka mamaya ahas na yung bumagsak sa'yo. Tsaka madami na tong nakuha natin. Sige Santino. Ako na lang yung magbibitbit ng niyog. Kaya ito habang paalis kami sa bundok, bitbit niya yung 2 niyog. At ako naman, bitbit ko yung mga nakuha namin sa sapa na nakalagay sa lumang bote. At nung makarating kami sa bahay, diretso naligo na si Kian. Nangangati na daw siya eh. Ako, eto, nilinis ko na yung mga nakuha namin sa sapa. At eto, matapos kong linisin yung suso at talangka, binaa ko naman yung niyog kasi gagatan ko to. Gusto ko talaga yung ginataan na medyo maanghang. At habang kinakayod ko yung niyog sa kayuran, eto na si Kian. Aba, fresh na ulit. At paglapit niya, naamoy ko kagad siya. Ang bango. Santino, mahirap ba yan? Oo, sa umpisa mahirap.
At saka kapag hindi ka marunong, baka magsugat yung kamay mo. Baka sumabit sa talim ng kayuran. Ah, pasubok ako, Santino. Huwag na, Kian. Baka masugatan ka. Subok lang naman, Santino. Please. Gusto ko lang ma-experience. Wika ni Kian. Natatawa tuloy ako. Kaya ito. Pinagbigyan ko. Kaya ito, pinaupo ko siya sa kayuran. Tapos, pinahawakan ko yung kabak na niyog at aba. Kinakabahan ako kasi baka masugatan siya. Sabi ko dahan-dahan lang pero nagmamadali. At nung matapos aba, palpak. Kasi gitna lang yung nakayod, yung gilid hindi. Tama ba yung ginawa ko, Santino? Ikaw na sa gilid. Baka sumabit sa kayuran yung kamay ko eh. Oo. Tama naman, Kian. Pero ako na yung magtutuloy niyan. Baka masugatan ka pa. Imamasahe ko na lang yung balikat mo, Santino. Habang nagkakayod ka. Wika ni Kian. Na humawak bigla sa balikat ko. Kaya ito, nagulat ako. Para akong nakuryente. Santino, okay ka lang? Gagi, Kian. Malakas yung kiliti ko sa balikat. Please. Hawakan mo ng lahat. Huwag lang ang balikat ko. Ay, sorry, Santino. Sige na nga, magkahid ka na dyan. Wika ni Kian na naupo sa harapan ko tapos tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Naiilang ako kapag ganito si Kian. Kapag tahimik siya na pinagmamasdan ako. Ewan ko ba, basta nakakailang. Kasi hindi ko alam kung ano ba naglalaro sa isipan niya. Bakit, Kian? Wika ako habang nagkakahid ako ng niyog. Guwapo ka pala, Santino. Napangiti na lang ako. Di ko kasi alam kung totoo o binobola lang ako. Pero kapag sinabihan ka talaga ng ganun, mapapangiti ka talaga. Kian, bolero ka din eh. Mamayang gabi pala, huwag mo kakalimutan na isara yung bintana kapag matutulog ka na. Santino, hindi ako marunong magsinungaling ah. Pero teka, saan ka matutulog mamaya? Dyan, sa mahabang upuan, Kian, sa sala. Sama ka na matulog, Santino. Hindi naman ako maselan. Kian, malikot ako matulog. Okay lang, Santino. Basta mamaya, doon ka sa kama ha, tabi tayo. Okay, bahala ka. Wika ako. Parang kinabahan ako bigla. Kasi malikot talaga ako matulog. Bahala siya. Gusto niya eh. Pero ayoko din naman matulog sa mahabang upuan. Masakit sa likod eh. Kahoy kasi yun. At eto na naman si Kian. Pinagmamasdan na naman niya ako. Naiilang na naman ako. Bakit ba kasi ganito siya tumingin? Yung may halong mga ngiti na parang sobrang saya niya sa nangyayari.
O baka napopogian lang talaga siya sa akin. Sa bagay, baka ngayon lang siya nakakita ng lalaki sa bukid. Pero pogi. Medyo napakataas ng lipad ko dahil sa sinabi ko. Pero ang mahalaga, alam ko na yung pakiramdam kapag may nakikipamuhay sa inyo. Masaya pala. Mahahawa ka na lang din talaga sa mga ngiti ni Kian. Kasi sobrang tamis niyang umiti.